Samantala, nasa linya naman po ng ating telepono si Donato Sermento ng the 3rd o ng OCD Negros Island Regional Director. Good morning po, Director Sermento. Si Princess Jordan po ito ng IBC 13. Good morning, Ma'am Princess and Asek Joey. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Sir, kumusta na po ba ang sitwasyon dyan sa Negros Island Region? Marami bang mga lugar yung mga binaha at saan po inilikas yung mga apektadong individual o mga residente? Sa pag-monitor po natin ng sitwasyon mula kahapon, yung nasa northern part ng isla ng Negros ay ulang nakaranas ng hagupit ng bagyong Tino, at nung napuntahan po ito ng team natin ng galing ng OCD NIR, inabutan na po sila, meron na silang clearing operations. So pagkatapos ng sa hapon ay nag-proceed po tayo sa mga ibang LGUs dito sa central part ng Negros Island, dito sa Negros Occidental, kung saan ang baha po ay ang naging malawakan. May mga bayan na na-isolate po na hindi mapuntahan ng tulong dahil napakalalim po ng baha. Ito po yung mga nasa bayan ng Isabela, ng Moises Padilla, Hinigaran, at Binalbagan. Yun po yung mga sakop ng 5th District ng Negros Occidental. Hanggang kaninang umaga po, patuloy pong pag-monitor natin. May isang doon reported na bus na stranded po sa gitna ng baha. At kaninang umaga ay nalapitan na po sila, na-rescue na po sila ng ating mga rescuers galing sa provincial government ng Negros Occidental at sa Philippine Coast Guard at mga ibang members ng search and rescue team. So ang Binalbagan po ang patuloy natin na minomonitor kasi po as of 5 o'clock this morning, hindi pa po gaanong bumababa yung level ng tubig. Meron din po tayong mga natanggap na reports ng casualties. Officially sa ngayon po ang naitala natin ay may 8 na po tayong casualties at may mga 24 na missing. Ito ay inaasahan pa po natin na umakyat dahil sa pag-ikot natin kagabi, may mga initial reports sa mga LGUs na napuntahan natin na meron pa silang dagdag na numero dun sa mga casualties at missing po. So Director, sa ngayon po, yes ma'am. Yes, Director, nagkaroon po ba ng preemptive evacuation? Sabi niyo meron pang hindi humuhupa na pagbaha. So, ibig sabihin expected yung malalakas na pag-ulan doon sa ilang lugar. Nagkaroon po ba ng preemptive evacuation doon sa mga binahang lugar? Yes, ma'am. Per guidance ng NDRIMC, ay nagpatupad po tayo ng preemptive evacuation. Subalit, may itong mga tinamaan or naapektuhan masyado ng baha ay mga areas po na hindi dati binabaha. So hindi po na inaasahan na lumaki ang volume ng tubig. Kaya hindi po nakapag preemptive evacuation itong mga areas na ito na tinamaan. Ang bawat karamihan ng mga LGUs po ay nakapagpatupad ng preemptive evacuation. Kaya subalit hindi po natin inaasahan, hindi rin nila inaasahan na ang mga areas na naapektado sa ngayon ay lulubog sa maapektuhan ng malalim na tubig. Diyan po ba sa Negros Island Region, ano po yung bayan na pinaka-apektado ng baha o yung may nakaranas ng matinding pagbaha? Dito po sa Hinigaran, and then yung magkakatabi pong mga bayan ng Hinigaran, yan Isabela, then yung sa Moises Padilla po, and then dito sa Binalbagan. Yung sa Ilog, Hilabangan River Basin po ay nag-subside na rin po, pero isa rin yan sa may binabantayan natin na area kasi dahil sa every time na may matinding pagulan ay binabaha po ito.
Pagdating naman din, Director, dun sa mga tulong na naibigay o meron na ba tayong naibigay na tulong sa mga naapektuhan ng pagbaha at ano-ano po ito? Nakarating po ba sa mga lugar na dapat mapagdalhan ng mga tulong? Meron po naka-preposition na kaagad po na food and non-food items sa mga sa bawat mga LGUs. So given na medyo nag-increase po yung mga affected na ay sa ngayon po nagpa-facilitate tayo ng pagdagdag ng mga food and non-food items para sa ayuda po. So sa ngayon may kino-coordinate tayong may transport tayong food and non-food items from Dumaguete, kung saan yung DSWD Negros Island Region ay nakabase papuntang Bacolod para for distribution po sa mga affected LGUs pa. Director, baka may panawagan na lang po kayo sa ating national government at sa iba pang mga kababayan dyan sa Negros. Go ahead po, lalo na't ngayon ilan pang mga lugar nga sa nasabi nyo ay nananatili pa rin lubong sa baha. Kung ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council ay in constant in coordination with the NDRIMC. So ang lahat po na pangangailangan namin dito sa region ay natutugunan po dahil closely coordinated po kami. Sa ating mga kababayan, yung mga siguro yung mga wala pang hindi pa naaabot ng tulong, maaari po kayo makipag-ugnayan sa inyong mga local na official at saka pwede rin po sa dito sa OCD Negros Island Region, naka-post naman po sa ating Facebook page yung number para po matugunan ng pangangailangan kung ito'y iparating sa amin. Ayun, maraming salamat po, Donato Sermeno III, ang OCD Negros Island Regional Director.